Sa pagmamahal, hindi dapat nawawala ang tiwala. Ito ay isa sa matibay na sandata para tumibay ang relasyon ng dalawang tao. Pero ano ang gagawin mo kung ikaw mismo sumira sa relasyon ng ibang tao nang hindi mo sinasadya? Lalo na at ng kapatid mo pa. Tara at sabay-sabay po nating pakinggan ang love story ng dalawang taong pinaglaruan man ng tadhana ay humantong din sa magandang katapusan. Marian POV. Napakaingay naman. Napakasakit ng ulo ko nang magising ako dahil sa ingay na naririnig ko sa may pintuan. Para bang may nagpipilit pumasok. Hindi ko alam kung anong oras na. Basta naramdaman ko na lang na masakit ang aking ulo. Napansin ko din na wala akong suot at pagtingin ko sa kama nakita ko na may katabi ako. Nataranta akong hinila ang kumot. Sino ang kalapit ko? Anong nangyari? Napasigaw ako sa sarili dahil hindi ko talaga matandaan kung anong nangyari kagabi. Bahagya ko pang kinusot-kusot ang aking mga mata at tumingin sa katabi ko. Lalong lumakas ang kaba sa aking dibdib nang makita kong lalaki ang katabi ko. Base sa itsura nitong nakadapa at tanging bewang hanggang paang natakpan ng kumot. Tulog na tulog ito. Marian, buksan mo ang pinto, ano ba? Narinig ko na kinakalampag ni Mommy ang pinto ng aking kwarto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Wala talaga akong matandaan ni maalala kahit kaunti. Hanggang sa narinig ko na lang na nag-click ang doorknob ng kwarto ko. Tanda na nabuksan na to. Nagbalik ako sa aking kama at kinuha ang isang unan at inilagay sa harapan ko. Sunod-sunod na pumasok sila Daddy, Mommy at Ate Ayan. Gulat silang napatingin sa akin. Pati na din sa lalaking tulog pa rin na nasa aking kama. Malandi kang haliparot ka! Anong ginawa mo? Sino yung nasa tabi mo? Sigaw ni Mommy sa akin. Hindi kasi makita ang mukha ng katabi ko kasi nakadapa ito. Pero maya-maya lang ay gumalaw ito at bumangon. Nang makita kong mukha ng katabi ko'y nagulat ako. Si Kuya Gio, boyfriend ni Ate Ayan. Nakita ko rin ang pagrehistro sa pagkagulat sa mukha ni Kuya Gio. Napabaling pa ito sa akin. At baka sa mukha nitong naguguluhan din ito sa mga nangyayari. Binalingan nito si Ate Ayan na noon ay umiiyak na. Si Gio ay matagal ng kasintahan ni Ate Ayan. Mayaman ito. Ay, hindi pala. Sobrang yaman. Galing ito sa kilala at pinakamayamang pamilya ng bansa. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Ate Ayan. May luha na din na lumalabas sa kanyang mga mata na napagsino ang katabi kong lalaki. Gio, Marian, anong ibig sabihin nito? Bakit nagawa niyo sa akin ito? Humahagulgol niyang sabi. Walang patid ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kasi wala talaga akong matandaan. Basta naalala ko lang na 21st birthday party kagabi ni Ate Ayan. Maraming bisita at lahat nagkakasayahan. Nang tingnan ko si Daddy at nakatiimbagang lang itong nakatingin sa amin. Matalim naman ang tingin sa akin ni Mommy na parang nakagawa ako ng malaking kasalanan. Samantalang si Ate Ayan ay halos mag-hysterical na sa sobrang sama ng loob. 18 anyos ka pa lang pero lumandi ka na, Marian. At sa boyfriend pa talaga ng kapatid mo. Sabay pagkawala ng mag-asawang sampal sa akin ni Mommy. Pakiramdam ko na manhid ang aking mukha sa sakit na aking naramdaman. Mommy, sorry po. Hindi ko alam. Umiiyak kong sabi. Wala akong matandaan kung bakit nangyari ito. Sabay lingon sa katabi ko nakita din ang pagkalito sa kanyang mukha. Bumalatay ang pagkalito sa mukha nito. Waring inaalala ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Kuya Gio, paano nangyari ito? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang sabunutan ako ni Ate Ayan. Walang hiya ka! Ahas ka! Sigaw ni Ate Ayan sa akin habang hila-hila ang aking buhok. Halos matanggal ang anit sa aking bungo sa sobrang lakas na pagkakahila niya sa akin. Hindi ako makapalag kasi hawak-hawak ko ang kumot na tumatakip sa aking kahubdan. Ahas ka! Bakit ikaw pa na kapatid ko ang umagaw sa lalaking pinakamamahal ko? Sigaw ni Ate Ayan sa akin. Kakalbuhin kita! At lalo niya pang nilakasan ang paghila sa buhok ko. Napakiramdam ko ay matatanggal na sa anit ko. Ayan, tama na yan. Sigaw ni Daddy. Wala ka nang magagawa dahil nangyari na ito. Binalingan niya si Gio.
Mag-usap tayo, Gio. Ipaliwanag mo kung bakit nandito ka sa kama ni Marian. Baling ni Daddy kay Gio. Nahalata sa boses at kilos nito na nagpipigil sa matinding galit. Halata din sa mukha nitong malaking disappointment nang sulyapan ako nito. Tito, I don't know what happened. Why I am here. Wala akong matandaan. Nalilito na sambit ni Gio. Ayan, babe, hindi ko alam. I'm sorry. Babe, bakit mo nagawang lokohin ako? Humahagulgol na sabi ni Ate Ayan. Bakit ang kapatid ko pa? Hindi ko matanggap, sigaw ni Ate Ayan. Hindi ko maintindihan bakit sa dinami-dami ng tao, bakit kapatid ko pa? Mami, Daddy, hindi ko matanggap ito. Ang sakit-sakit. Ate, I'm sorry. Sambit ko habang umiiyak. Hindi ko alam. Wala akong alam. Wala akong matandaan. Dad, Mom, sorry po. Sambit ko sa kanila habang naguunahan sa pagtulo ang aking luha. Litong-lito ko sa mga nangyari. Hanggang ngayon hindi pa rin kayang iproseso ng aking utak bakit nangyari ang bagay na ito. Ikakasal na sa susunod na buwan ng aking Ate Ayan at Kuya Gio. Nagmamahalan sila at saksi ako doon. Pero bakit nangyari ito? Bueno, dahil nangyari na ito wala na tayong magagawa pa, Ayan. Hindi na kayang baguhin ang nangyari na. Sambit ni Daddy. Helena, Ayan, lumabas muna tayo sa kwarto na ito. Kayong dalawa. Ani Daddy sa akin at kay Gio. Ayusin niyo mga sarili niyo, mag-uusap tayo. Kapag tapos na kayo magbihis, sumunod kayo sa akin sa library. May mahalaga tayong pag-uusapan. Tatawagan ko na din ang mga magulang mo, Gio, para pumunta dito sa bahay. Wika ni Daddy. Humakbang si Daddy papunta ng pinto. Si Ate Aya naman ay masama ang tingin sa akin. Nag-uunahan pa rin sa pagpatakang luha sa kanyang mga mata. Si Mami naman ay matalim akong tinitigan. Nilapitan nito si Ate Ayan at inakay papuntang pinto, kung saan naghihintay si Daddy. Sabay na silang lumabas. Narinig ko pang paghikbi ni ate bago tuluyan silang nakalabas sa pinto at pabalibag itong isinara. Kuya, sambit ko. Paanong? Bakit? Hindi ko alam kung paano uumpisahan ng sasabihin pagkaalis nila Mami, Daddy at Ate Ayan. Nabalot ng katahimikan ng buong kwarto at wala yatang balak magsalita si Gio. Nakakuyom ang mga kamao nito habang nakakunot ang noo. Kaya naman nagdesisyon na akong basagin ang katahimikan na yon. Pinikot mo ba ako? Nagulat ako sa sinabi ni Kuya Gio. Baka sa boses nito ang galit. Kuya, no. Wala sa vocabulary kong pikutin ka. Lalo na at boyfriend ka ng ate ko. Nahihintakutan kong sagot dito. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa kumot. Then paanong napunta ako dito sa kwarto mo? Tiimbagang niyang sabi. Tinitigan ako nito at baka sa mukha nito ang puot at pagkasukulam sa akin. Hindi ko alam. Wala akong matandaan. Sagot ko sa nanginginig na boses. Yumuko ako dahil hindi kayang salubungin ang masakit na titig sa akin ni Gio. Nakakatakot ang itsura nito. Tandaan mo, Marian. Oras na makipaghiwalay sa akin ang ate mo dahil sa nangyari na ito. Magbabayad ka sa akin. Hinding-hindi kita mapapatawad. Galit niyang sabi. Tumayo ito at isa-isang isinuot ang kanyang mga damit. Wala itong pakialam kahit hubot-hubad ito. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko ng mga pagkakataon na yon. Unang beses kong makakita ng hubad na lalaki sa harap ko. At hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Pumikit na lang ako habang hinihintay na matapos magbihis si Kuya Gio. Kuya, hindi ko naman ginusto ito eh. Iyak ko. Sorry kung nangyari ito. Umiiyak na wika ako dito nung masiguro kong tapos na itong magbihis. Hilam ng luha sa aking mga mata na tumingin dito. Pues ayusin mo ang paliwanag mo sa ate mo. Padabog niyang sabi. Siguraduhin mo lang na hindi maapektuhan ang relasyon namin. Kundi mananagot ka sa akin, tandaan mo yan. Wika nito at padabog na lumabas sa aking kwarto. Naiwan akong naguguluhan. Hindi pa rin naproseso ng aking utak ang mga nangyari. Wala akong matandaan. Kagabi masaya pa kami habang sineselebrate ang birthday ni ate. Naguguluhan ako.
Paanong napunta kaming dalawa ni Kuya Gio sa kama? Paanong katabi ko siyang nakatulog dito sa kama? Hindi naman ako nalasing kagabi kasi never akong tumikim ng kahit anong alak. Marahan kong hinawi ang kumot na tumatakip sa hubad kong katawan. Marahan kong pinakiramdaman ang aking katawan. Wala naman akong naramdaman na kakaiba sa aking katawan. Tuluyan na akong bumangon at inayos ang aking higaan. Walang bakas na kahit ano sa aking kama. Naguguluhan man ay dali-dali akong pumunta sa closet at kumuha ng damit na maisusuot. Pumunta ako sa banyo upang maghilamos. Pagtingin ko sa salamin para akong bruha dahil sabog-sabog ang aking buhok dulot ng pagsabunot ni Ate Ayan. Putok ang aking labi at pasa sa muka dahil sa pagsampal ni Mami sa akin kanina. Mapait akong napangiti. Hindi na bago sa akin nasaktan ni Mami. Pero mas matindi ngayon kasi talagang bumakat sa mukha kong palad ni Mami. Mabilis akong naligo, maginhawa at naglagay ng kaunting powder sa aking mukha upang matakpan ng kaunti ang pasa. Ayan POV. Nandito ako sa hardin namin ngayon. Nakadekwatro akong nakaupo. Ngingiti-ngiti habang nakatingin sa kawalan. Sa wakas natupad din ang plano ko. Kasabwat si Mami. Hinit-hit kong sigarilyo sabay buga ng usok. Napapikit pa ako habang ninanamnamang sarap ng nikotina na humahagod sa aking lalamunan. Nang maupos ang sigarilyo, idinutdot ko ang upos nito sa ashtray na nasa harap ko. Wala akong choice. Niyaya na ako ni Gio magpakasal. Hindi ko siya maintindihan kasi mahal ko siya. Pero hindi pa ako ready magpakasal. Mayaman ang pamilya nila. At alam ko kapag ipipilit ko na hindi muna magpakasal at tuparin muna ang pangarap ko na maging modelo, hindi siya papayag. Kaya naman naisipan ko na habang tinutupad ko ang pangarap ko, ipapakasal ko muna siya sa kapatid ko. Yes, iyan ang plano ko. Itatali ko muna si Gio sa kapatid ko. Kapag ready na ako, madali ko na siyang makuha ulit. Baka kasi mapunta pa siya sa ibang babae at mahirapan akong bawiin siya kapag ready na ako. Marami pa namang haliparot ang aali-aligid sa boyfriend ko. Maraming mga babae na handang maghubad sa harap ni Gio para lang mapansin. At iyan ang hindi ko mapapayagan. Akin lang si Gio. Kaya hanggang hindi pa ako ready na tuluyang magpatali sa kanya, itatali ko muna siya sa kapatid ko. Knowing sa attitude ng kapatid ko, madali kong maagaw ang akin. May pagkatanga kasi itong kapatid ko eh. Mabilis pa ikutin at napaka-inosente. Kayang-kaya kong bawiin si Gio sa kanya kapag gusto ko. Sa ngayon magkukunwari ako na payag ako sa kasal nila dahil mahal ko ang kapatid ko. Pero no, gagamitin ko lang siya. Alam kong pagdating sa layaw ko, ako lagi ang papaboran ng aming pamilya. Lalo na si Mommy, kasi ako ang paborito niyang anak. 21 years old pa lang naman ako. At next week pupunta ako sa New York para doon magmodelo. Hindi ito alam ni Gio. Matagal ko ng pangarap ito at nandyan si Alvi para tulungan ako. Si Alvi ang manager ko at siyang bahala sa lahat. Nangako siya sa akin na tutulungan niya ako sa lahat ng bagay para matupad ang pangarap ko. Siya na ang bahala sa lahat ng papeles ko at titirahan pagdating ng New York. Napakabait na manager ni Alvi, kaya naman malaking tiwala ko dito pati na din si Mommy. Matagal ko na itong kakilala at siya ang lagi kong kasama kapag may mga pinupuntahan akong auditions at fashion show dito sa Pilipinas. Ito din na nag-aasikaso sa lahat ng schedule ko. May ibang hawak na artist ito, pero alam kong ako ang pinakapaborito nito dahil pagdating sa akin galante ito. Lihim akong napangiti habang ini-imagine na sa wakas matutupad lahat ng pangarap ko na walang magiging sagabal. Bata pa lang ako pangarap ko ng maging international model. Alam kong may ibubuga ako pagdating sa larangang yon. Nangako naman sa akin si Albi na gagawin niya ang lahat upang matupad ang aking mga pangarap. Ma'am Ayan, tawag po kayo ng daddy at mommy mo sa study room. Dumating na po kasi ang magkakasal kina Ma'am Aryan at Sir Gio. Nandun na din po ang mga magulang ni Sir Gio. Sabi sa akin ni Manang, ang aming katulong. Matagal na namin itong kasambahay. Halos ito na ang nagpalaki sa amin ni Marian. Sige Manang, susunod na ako. Sabi ko sa kanya, kailangan kong palungkutin ang aking aura. Para kapani-paniwala na nalulungkot ako sa mga nangyari. Pero sa kaloob-looban ng puso ko, tuwang-tuwa ako. Tagumpay ang plano. Magiging panatag ang aking kalooban habang tinutupad lahat ng pangarap ko. Sumunod na agad ako sa study room at nadatnan ko si Mommy, Daddy,
mga magulang ni Gio na sila Tita Sara at Tito Russell. Nandito na din si Gio at Marian. Pati na din ang judge na magkakasal sa kanila. Yes, ngayon agad ang kasal nila. Desisyon ito ni Daddy na agad naman sinang-ayunan ni Mommy. Alam namin ang ugali ni Daddy. Conservative ito. Well, hindi nakakapagtaka yun kasi ang mga namayapa naming lolo at lolo ay lingkod ng simbahan. Doon yata naman na ni Daddy ang ganitong pag-uugali. Nang tingnan ko si Marian ay kapansin-pansin ang lungkot sa mukha ni Marian. Samantalang si Gio naman ay nakatiing bagang. Ora-orada ang kasal kasi kunyari din hindi papayag si Mommy na hindi agad panagutan ni Gio ang nangyari sa kanila ni Marian. Instinct lang ang peg ni Mommy pero kasama na yan sa plano namin. Ako yata ang favorite daughter ng Mommy ko. Nang tingnan kong mukha nila tito at tita hindi ko mabasa kung anong iniisip nila. Alam nila pareho na ako ang girlfriend ng kanilang anak. Boto nga sa akin sina Tita Sara kasi lagi naman akong dinadala ni Gio sa bahay nila tuwing may sineselebrate ang pamilya. Kaya hindi na ako iba sa kanila. Alam ko din na mababait ang mga ito sa kabila ng katayuan nito sa buhay. Super yaman ng mga ito pero baka sa mga mukha ng mag-asawang kabaitan. Ayan, babe, I'm sorry. Pwede bang pag-usapan muna natin ito? Sambit sa akin ni Gio. Mom, Dad, I love Ayan. At siya dapat ang pakasalan ko, hindi si Marian. Tito, Tita, please, si Ayan ang gusto ko. Sana naman bigyan niyo muna kami ng time na makapag-usap. Hindi pwedeng sa isang iglap lang ikakasal ako sa kapatid ng girlfriend ko. Pakiusap ni Gio, baka sa boses nitong tinitimping emosyon. Gio, nangyari nang hindi dapat mangyari. Dapat si Marian ang panagutan mo dahil may nangyari na sa inyo. Hindi kami papayag na parang wala lang ang nangyari kagabi. Paano kung mabuntis siya? At ano na lang ang sasabihin ng mga tao ng mga nakakilala sa amin? Nakakahiya ang mga nangyari. Mahabang litanya ni Mommy. Samantalang si Maria naman ay tahimik lang at nakayoko. Alam kong confused pa rin siya sa mga nangyari. At iniisip kung paano napunta silang dalawa ni Gio sa kama. Simple lang naman ang ginawa namin ni Mommy. Nilagyan namin ng pampatulog ang kanilang mga inumin. Tapos pareho namin silang hinubaran. Makasarili na kung makasarili. Pero ito lang ang paraan para hindi makawala sa akin si Gio. Pagbalik ko galing sa New York, babawiin ko siya kay Marian. Gagawin ko ang lahat para maging akin siya ulit. Sa ngayon, ito muna ang pinaka-the best na desisyon. Gio, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa niyo akong lokohin. Mahal na mahal kita. Pero bakit nangyari ito? Kapatid ko si Marian. At dapat lang napanagutan mo siya. Siguro tanggapin ko na lang na hindi tayo para sa isa't isa. Wika ko na may lungkot sa tinig. Kailangan kong magkunwaring malungkot para kapani-paniwala ang drama. At kailangan na ipakita ko sa kanila na mabait ako. At kaya kong magparaya para sa nag-iisa kong kapatid. Ayan, Iha. Napakabait mo talagang bata ka. Hindi ko akalain na magpaparaya ka para sa kapatid mo. Baka sa mukha ni Mami Sarang paghanga habang sinasabi sa akin ang katagang yon. Lihim na ang nagdiwang ang aking puso. Thank you, Tita. Siguro hindi kami para sa isa't isa ng anak ninyo. Gagawin ko po ang tama. At iyon ay ang magparaya. Sagot ko kay Tita Sara at napangiti ito sa sinabi ko. Tumangutango naman si Tito Russell. Ma'am, Dad, pwede naman na wag na natin ituloy ang pagpapakasal. Please, hindi naman namin ginusto ang nangyari. Hanggang ngayon hindi ko pa rin po maisip kung paano kami napunta sa iisang kama ni Kuya Gio. Wika naman ni Marian. Tumahimik ka, Marian. Kung hindi dahil sa'yo hindi mangyayari ito. Napakalaking pasakit sa ate mo itong ginawa mo. Hindi ka man lang nag-isip na masasaktan ang ate mo sa pinaggagawa mo. Pabuliyaw na sabi ni Mommy. Mom, tama na yan. Marian, kapatid kita. At hangad kong kaligayahan mo. Ninyong dalawa ni Gio. Ipapaubaya ko na siya sa'yo. Sana alagaan mo siya. Alam ko naman na noon ka pa may gusto sa kanya. Madrama kong sabi. Ate, hindi. Itama natin to. Kayo dapat ni Kuya G yung ikakasal, hindi ako. Ate, please. Ayaw kong akong magiging dahilan ng paghihiwalay niyo ni Kuya.
Alam ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Saksi ako doon. Please, ate. Naluluhang sagot ni Marian. No, Marian. Ito ang tama. Mahal kita kasi kapatid kita. Handa akong magparaya para sa kaligayahan mo. Madamdamin kong sabi dito. Kunyari pa'y pinunasan kong luha sa aking mga mata. Tama na yan, Marian. Gio, magpapakasal kayo ngayon din. At wala nang marami pang satsat. Ginusto nyo ito kaya dapat lang napanindigan nyo. Pagkatapos ng kasal isama mo si Marian sa inyo, Gio. Ayaw kong makita na nahihirapan si Ayan dahil sa mga nangyayari. Mahabang litanya ni Daddy. Pero Dad, paano ang pag-aaral ko? Pwede bang dito na lang muna ako? Sumasamong pakiusap ni Marian. Hindi, Marian. Dapat lang na sumama ka na sa asawa mo pagkatapos ng kasal. Huwag ka na muna makipag-usap at makipagkita sa ate mo para makamove on agad siya. Masakit sa kanya mga nangyari kaya naman umalis ka na muna sa bahay na ito. Wika ni Daddy. Tama yan, Gio, anak. Isama mo si Marian sa bahay mo pagkatapos ng kasal. Para sa katahimikan ng lahat. Tutal naman mag-asawa na kayo kaya dapat lang magsama kayo sa iisang bahay. Di ba kakatapos lang gawin yung dream house mo? Doon mo na lang muna itira si Marian after nito. Mahabang litanya ni Mami Sarah. Dream house namin ni Ayan yun, Ma'am. Para sa kanyang bahay na yun. Bakas ang inis sa boses ni Gio na wika nito. Gio, please. Tama na. Kalimutan mo na ako. Simula ngayon, ituon mo na ang pansin mo kay Marian. Siya dapat ang ititira mo sa bahay na yon kasi magiging asawa mo na siya. Kalimutan mo na ako. Alam kong masakit pero ito ang tama. Madamdamin kong wika kay Gio. No! Ikaw ang mahal ko, Ayan. Hindi ako papahig na mawala ka sa akin. Ayusin natin to. Mag-usap tayo. Yung tayo lang. Please. Nakikiusap na wika ni Gio na labis ko namang ikinatuwa. Walang duda. Mahal na mahal ako nito. Stop it, Gio. Tama na. Please, palayain mo na ako. Huwag mo nang dagdagan ng sakit na nararamdaman ko. Maawa ka, Gio. Nakikiusap kong wika dito na labis naman itong ikinalungkot. Bueno, okay na ba lahat? Siguro pwede nang umpisahan ng kasal. Deklara ni Daddy Russell. Tumango naman agad si Daddy at Mommy Helena. Agad naman na naghanda ang judge na magkakasal. Tahimik lang akong nanonood habang ginaganap ang seremonyas. Wala namang masyadong ganap. Halata sa mukha ni Gio ang labis na pagtutol. Balisa naman ang mukha ni Marian. Halos hindi makasagot ang mga ito sa tanong ng judge. Well, hindi naman nila kailangang sumagot. Formality lang ang kasal-kasalan na ito. Ang pinaka-highlight lang talaga ay ang pagpirma sa marriage certificate o marriage contract na nagdedeklara na legal na mag-asawa na sila Marian at Gio.